Meron pala akong sasabihin tungkol dun sa babae, sa girlfriend. Alam mo ladies, makinig kayo, importante to. Sa 7 years na magkasama kayo ng lalaki, kung ang pagsasama nyo ay may limit, like hanggang dito lang, boyfriend-girlfriend tayo, wala nang kung ano pa man na sumobra dyan, na parang mag-asawa na kayo, okay lang yon. Okay, kasi yung lalaki, meron pa siyang something na hindi pa nagagawa doon sa babae. Kahit mag 7 years pa sila. Alam mo yung isang actor at saka isang ano din, sa celebrities din pero nakalimutan ang pangalan. Alam mo matagal sila, pero nung kinasal sila, saka pa lang niya na nahalikan yung babae. Parang gano'n, nakalimutan ang pangalan. Sikat din. Parang gano'n. So kumbaga, bakit nagawa ng lalaki, sa akin lang bakit nagawa nitong lalaki na 7 years na sila, tapos nagloko pa siya nitong bago niyang kasama na ka-on-screen partner niya? Kung talagang seryoso siya dito sa kanyang girlfriend for 7 years. Kung talagang mahal niya at nirespeto niya. Kung talagang ayaw niya itong masaktan. Kung talagang binavalue niya itong babae. Meaning, wala na yung value nakikita niya doon sa girlfriend niya for 7 years. Lumiit na yung value. At may nakita na siyang someone na sa tingin niya mas better at higher value. Ngayon, saan ang problema? Para sa akin, ang problema doon sa ex-girlfriend. Kung bakit gano'n na lang ang tingin ng lalaki sa kanya. Dahil mayroon siyang ibinigay na dapat na hindi pa niya binigay. Sa 7 taon, hindi ako nag-assume, pero alam mo yun, sa ibang mga karamihan pala, sa ganyan, 7 years, imposibleng walang nangyayari. Diba? Ngayon ito. Kung ang lalaki ay talagang totoo kang mahal, hindi na yan maghihintay ng 7 years para, ano ba yun? Para maging kayo na. Para official. Mahilig kasi yung mga lalaking yan sa freebies. Mga lalaking yan. Sorry. Hindi, ganun din ako dati. So, kaya nasasabi ko yan. Ang mga mahilig sa freebies, wala Huwag niyong pagkatiwalaan yan. Kasi kapag oras na ng bilihan yan, hindi na yan bibili. Ano yung bilihan na sinasabi ko? O yun, for example, yung pagpapakasal. Diba? Although hindi mo naman binibili talaga. Kaya lang, ang point ko doon, yung gagawa na siya ng effort, gagasta na siya. Diba? Yung magde-decide na siya na ito na ipang matagalan. Wala na, kasi mag-effort na siya doon. Hindi na yun freebie. May kapalit na yung paghihirap, sakripisyo. Ngayon, kung halimbawa, ibinigay mo na ang lahat, ano pang hihintayin nun? Diba? Ano pa? Wala na. Kung ang inaasa mo sa lalaki, ikaw ay pakasalan, ay malabo yan. Pero kung halimbawa baliktarin natin, yung babae for 7 years wala naman talagang nangyari kasi na-preserve niya. At yung lalaki ay talagang nirespect siya, inalagaan siya na parang bagong sapatos. Hindi niya ginamit, nasa box pa, naka-display pa sa kanyang cabinet. Kasi gusto ko itang gamitin pero huwag muna. It's not yet the right time. Diyan ka muna. Minamasdan lang kita, inaalagaan, nililinisan. Alam mo yung point ko? Kung ganyan ang tingin sa'yo, inaasam ka pero not now. Inaalagaan ka lang. May time dyan. Magagamit din kita, mahal kong sapatos. Nagets niyo yung point ko? Ganon yon. May inaasam, may tinitignan, may nilulook forward yung lalaki. Pero kung ngayon, may sapatos, ginamit-gamit na araw-araw,
Di ba? For 7 years, put na yun. Gasgas na yun. Luma na yun. Sa tingin mo, hindi yan papalitan? Sa tingin mo, magtsatsaga pa siya dyan sa sapatos na yan? Butas-butas na yan. Although may sinasabi mga sentimental value, pero it doesn't apply dito eh. Kakalungkot lang. Kaya kayo mga babae, nako, know your value. Diba? Let's elevate your yung halaga mo. Diba? Ay, kakalungkot lang. Kaso ganun na yun eh. Halimbawa kung ako yung babae, 7 years, pagbibigyan ko pa ba yung lalaki? Hindi na. Hindi na. Kasi kung nagawa niya yun ngayon, magagawa pa niya yan. Lalo pat, kung itong lalaking ito ay wala naman talagang nakikitang, alam mo yun, yung pagkatao niya parang puro lang makamundo. Puro lang mundo, puro mga, do you miss my body? Mga ganun. Wala na yan. Ako, kung babalikan mo yan. Ang nangyari kasi doon, parang tingin ko, lagi niyang pinapatawad. Hindi siya nagbibigay ng ng parang ultimatum. Oh, ginawa mo to. Ano to? Ba't mo to nagawa? Sorry, ganyan. Okay, sige. Sa una, pwede mo pang mapalampas. Pero kung paulit-ulit, tapos sorry na naman ulit, sige naman, okay na naman ulit tayo. Konting himas lang, konting lambing lang ng lalaki, okay ka na. Nakalimutan mo na, pero iniipon mo lang sarili mo sa puso't isip mo yung mga ginawa niyang in the past. Hinihintay mo lang na sumabog ka. Di ba? Hintayin mo pa yun. Pero dapat sa mga una pa lang, dapat na pag-usapan na yan. Ba't paulit-ulit? Di ba? Pinapatawad mo dahil mahal mo. Ay, doon na nga tayo. Kaso nga ang tanong, mahal ka ba? Talaga? Yan ang tanong. Ano masasabi ko naman doon sa nangyari? Alam mo, nakakatawa. Natatawa talaga ako. Kasi ginamit nung lalaki yung kanyang alibi doon sa kanyang girlfriend. Yung, alam mo yung method acting? Kasi ako aspiring actor talaga noon. Alam kong method acting. Alam mo yung kailangan mong damhin. Kailangan mong malasahan. Technique ng kanyang pag-aartista. Yung method acting kasi, ina-adapt niya yung kanyang iniisip, yung kanyang emosyon. Alam mo, yung pag-portray niya sa isang character. Pinoportray niya yung character niya as a someone na sa on-screen na lovers sila kasi actually sa totoo hindi ko sila pinapanood kasi wala na akong hilig sa mga ganyan. Masyado nang matamis sa akin. Alam mo yon, parang cheesy. Tumatanda na talaga. So anyway, talking about method acting. Magandang method sa pag-aartista o sa pag-actor. Okay? Kasi meron kang mga gagawin dito na mga, halimbawa, yung past experience mo, okay? Kailangan mo yung kuhanan ng emosyon, diba? Para makarelate ka doon sa character or sa situation ng character na ginagampanan mo. Okay? Dinidiscuss ko lang ito madalian kasi itong lalaking to, yun ang alibi niya doon sa girlfriend niya. For 7 years yata sila. Dahil daw sa method acting, kailangan niyang gawin yun. One more. Isang sa ginagawa sa method acting yung tinatawag na sense memory. Alam mo yung sinabi ko kanina, yung kailangan mong i-recall, yung physical sensation. Okay? Ano ba yung pakiramdam ng hinahawakan? Yan. Na? Ano ba yung feeling ng nilalamig o kaya iniinit, nangiinit, mga ganon sa isang lugar, di ba? Di ba kung mabasa mo yung conversation na andun sila sa isang lugar,
may ginagawa sila. That's, method, technique nga. Oo. Kaya lang, para maging realistic daw ang kanilang portrayal ng ng kanilang character. Kaya lang, ang nakakaano dito, masyado na silang na-immerse. Malamang itong lalaki lang gumagawa nito. Yung babae talaga, siguro baka nahulog lang. Alam mo yun, wala naman siya nabanggit about method acting eh. Yung lalaki lang ang nagiging dun. So nag-immerse siya masyado doon sa pinoportray niyang character on screen. Okay? Para maging consistent. Okay? Yung kanyang performance off and on air. Or off screen or on screen. So ganun ang method acting. So kailangan mo lang damhin para mas maging realistic sa nanonood, sa nakakapanood. Ngayon, ito ang naging dahilan niya kung bakit niya nagagawa daw niya doon sa babaeng kapareha niya. Yun ang dahilan niya, sinabi niya doon sa kanyang ex-girlfriend for 7 years. Nakakalungkot lang kasi yung girlfriend nitong lalaki, hindi niya kagad nakita yung red flags. Di ba? Tapos, itong lalaki, yun ang sinasabi niya, I'm sorry, I don't know. Hindi niya daw alam. So, malang talagang nalilito na siya. Nalilito na siya between ng kanyang trabaho at yung pag-method acting niya yan. Sa kanyang katotohanang, meron siyang girlfriend. Doon na siya nalilito. Ang nakakalungkot lang, itong girlfriend na ito, sa sobrang bait niya, sobrang supportive niya sa kanyang boyfriend, sinuportahan niya ang kalokohan ng kanyang boyfriend. Diba parang, what? Di ba kasi ang professional talaga, oo, andyan na. Kailangan mong maging realistic kapag ikaw ay actor. Kasi profession mo yan eh, di ba? Pero kapag labas ka na dyan, tapos ka na dyan. Although mahirap, sabi nga ng mga magagaling, mahirap daw talagang kumalas. Lalo yung mga magaling na mga method actors, mahirap kumalas. Kapag nag-immerse ka na, kasi ang iba nga ang ginagawa niyan, ano ba, months before pa or a year before ng kanyang portrayal ng isang character, nag-immerse na talaga siya. Alam mo, ang character niya ay isang pulube na si Raulo. Years or months before pa lang, ninanamnam na niya ang pagkapulube. Diba? May mga iba pa nga dyan talagang lumalabas at nagdadamit ng ganun. At talagang nakatira na sa kalsada para namnamin niya ang buhay ng isang pulube. Ano pa kaya kung pulubi na may konting sira ang ulo? So, ang iba niyan, pumupunta talaga sa mental facility para makita niya kung ano ba ang ginagawa ng mga may problema sa pag-iisip. Ganun ang immersion. Method acting. Ngayon, eto na ang problema dyan. Wala naman problema sa technique talagang technique yan. Ang problema sa taong gumagawa ng technique. Masyado naman niyang hindi ako maniniwala na hindi niya kayang bumitaw doon sa ginawa niya. Ginusto lang talaga niya. Parang yan, parang lasing. Huwag kang maniwala sa lasing na, hindi ko siya alam kasi lasing ako, kalokohan. Nalasing din ako ng sobra-sobra. Alam ko na ang pinagagawa ko. Alam ko na sabi nga naman kaibigan ko, nakipag-lips to lips ka sa Arenola. Alam mo kasi nangyari nun, sobrang lasing ko, wala na akong ibang matignan na pwede kong, sorry sa mga kumakain, pwede kong labasan ng aking sikmura. Sama yung sikmura ko eh. Alam mo nakita ko, yung Arenola ng nanay niya. Kaysa kaysa magkalat ako dun sa bahay nila, doon ako nagganyan. So alam ko yun, ang ginawa ko. Kaya kalokohan yan, hindi mo alam. Kalokohan yan. So anyway, itong lalaking ito, yun ang dahilan niya doon sa kanyang ex-girlfriend kung bakit daw niya nagawa yun dahil sa method acting niya. At nagulo na siya. Nakakalungkot doon sa babae, hindi niya nakita yung mga red flags na yon. Lungkot na lungkot talaga yung pangyayaring yon. Nakakalungkot.
dapat inano niya yung yung boyfriend niya kinausap na niya. Ano ba talaga? Ano to? Ano na to? 'Di ba? May mga pag-uusap na ganyan tapos ang sabi ng lalaki kailangan niyang gawin para hindi daw mabago yung alam mo yung connection nila bilang partners, mga ganyan. Isang malaking yun Parang hindi ako maniniwala na hindi niya kayang putulin yon kapag tapos na ang kanilang trabaho. Kaya nga you're acting you're just acting. Di ba?